Kasi yung pagiging ano niya, DepEd Secretary, I think, sabi mo nga, nung una ang inaay niya na DND at hindi siya pinagbigyan partner doon sa posisyon na yun. Kaya pinili niya maging ano to. Hindi, binigay yun ni PBBM. Ang sabi si PBBM, siguro daw, ito naman si PBBM, tingin ko talaga may kasalanan siya din dito eh. Is that our incoming Vice President has agreed to take the brief of Department of Education. Palagay ko, kasama na dyan dahil she is a mother and she wants to make sure that her children are well trained and well educated, and that's the best motivation that we can hope for. Dapat tinignan niya talaga yung expertise ng mga tao niya, hindi lalagay ka ng lagay sa posisyon eh. Ang sabi niya, siguro yung pagiging nanay ni VP Sara at yung gusto niya matapos yung anak niya, sapat yun para maging DepEd Secretary. Ha? Hello? Pwede na ba yun? Eh di lahat ng nanay dyan na nag-aalaga ng anak, na gusto magpaaral ng anak, pwede na maging DepEd Secretary. Naman. Yan ba yung naging konsiderasyon mo? Dapat tinignan mo muna yung capacity ni VP Sara kasi edukasyon yung pinag-uusapan natin. You're wrong there talaga. Ngayon hindi mo matanggal-tanggal. Pero talaga, nako. Mainit, pero mas mainit yung mga news ngayon, partner. Mas mainit, tama. Some lawmakers have questioned her lack of experience in education, while others cited the Duterte family's barrage of insults against Marcos. In a statement last April 19, Manila 3rd District Representative Joel Chua said that the Vice President should show some decency by resigning as Education Secretary after her family unleashed insults and attacks directly to the President. In a January rally, former President Rodrigo Duterte publicly called Marcos bangag, a slang term for drug user. The Vice President was reportedly seen laughing at her father's remarks. This earned her the ire of First Lady Liza Araneta Marcos. Meanwhile, ACT Teachers Representative Franz Castro said that the country needs someone better fitted for the role of Education Secretary. Mainit ba to? Ano pinag-uusapan, partner? Kasi unahin natin itong naging reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi di ba may kagabi, binabangkit nga natin yung mga panawagan patungkol kay VP Sara na dapat bumaba na siya bilang sa pagiging DepEd Secretary. Ganon din yung reaction kagabi. Karamihan ang nakita ko doon dito sa ano natin, YouTube. Yun din ang kanilang mga sinasabi. Kasi partner, ito nga, 'di ba? Ito nga, sabi nga natin, siguro dapat mabasa ng mga tao, ito nilalaman ng EDCOM na report, diba, partner? Lumalabas kasi dito, okay, ito yung report patungkol sa DepEd na because of parang wala expertise ang VP Sara patungkol sa edukasyon, 'di ba? At yung kanyang mga misaligned priorities. Nagkakaroon ng miseducation. Apektuhan talaga yung education natin, yung system, partner. So yun yung finding. So tingin ko ito dapat pag-aralan, tingin ko, ni Pangulong Marcos. Sinabi na niya yan, partner. Na? Sabi ng Pangulo. Una, ang sabi niya, mananatili bilang Education Secretary si Vice President Sara Duterte. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o corrupt, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday. Hindi pala? Paano po itong pag-amin ni VP Sara? I felt guilty kasi alam ko isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Sa kabila ng mga naging sentimiento ni First Lady Liza Araneta Marcos. At ayon pa sa Pangulo, pinapalitan lamang ang isang cabinet secretary kung hindi na nito nagagawa ang kanilang mandato
Ops, meron pa. Magampanan ng maayos ang kanilang tungkulin. Komento. Okay. Sige. Ito nga, sabi ko, partner. So, ito sa akin, tingin ko mga kayubya. Babasahin ko lang kasi sabi mo kanina. PBBM. Ano yun sa post ni Alan? Dating finance Shelo Magno. Nakikiusap na nga siya, natanggalin na si BP Sara. Attorney ba si attorney? Economist. Okay. Professor. So, ang sa akin, tingin ko, mga kayubi, although, syempre, tayo, na miron lang, tapos nakikita natin yung mga report, partner. Ito nakalagay, Duterte's incompetent leadership and misaligned priorities worsened the education crisis. So, anong year ito? February 9, 2024. Ito lang. Diba? Bakit may misaligned priority siya? Sabi kasi dito, partner. Ito si BP Sara. Sabi sa report po, ito, partner. Basic education has not improved in the past 2 years under Sara Duterte. Rather than taking concrete steps, Duterte merely resorted to bold, yet vacuous pronouncements and mismatched policies. Kumbaga, partner, ang dami niyang inuuna-una. Hindi niya natutugunan talaga kung anong pangangailangan ng edukasyon. Diba? So, meron siyang matatag na agenda, may matatag na curriculum, meron ROTC, pero ano na ang ginawa niya? Puro, ang dating dito sa report, puro bibig lang. Pero walang aksyon. So, ngayon, tingin ko, ito, syempre, kahit sabihin ng Okta Research na top performer ang DepEd base sa kanilang survey sa trust rating, partner. Iba ang report ng gumawa talaga at nagsaliksik kesa sa survey lang ng tao na yung respondents hindi mo alam kung saan galing. Parang 1,200 lang yata to? The respondents, yeah. Pero ang karamihan mga kayubi, tumaas ang score ng DepEd mula Visayas and Mindanao. Pero line of 7 siya pagdating sa Metro Manila. Sa Luzon area. Yung respondents ba nito mga botante ni VP Sara. So pag ganoon ang labanan, iba, syempre, ang magiging result. So kaya doon sa survey ng Okta Research, I don't think na dapat siyang pagbasihan to be considered as top performer. Dahil lumalabas dito sa EDCOM research, EDCOM na results, partner, nag-worsen, nagkaroon ng education crisis because of incompetency saka mismatch policies ni VP Sara. So, imagine mo, hindi ko alam kung nagsusurvey ba kayo. Pero yan ay galing kay professor. No. Base sa, may isang research. EDCOM partner. Ito talaga. Gumawa sila ng pag-aaral sa education system na meron tayo ngayon. Yes. Under the administration of VP Sara. Yes. Okay. So kung ito pagbabasihan natin, talaga mababaliwala yung mga survey. Hindi nga natin alam bakit kailangan magpa-survey ng ganito. Tapos sa survey mo, hindi mo naman sigurado kung alam ang problema. Well, anyway, ito naman sa akin mga kayubi. Bakit sinabi ito ni Pangulong Marcos, 'di ba, ni PBBM? Nilalaglag ba niya yung sarili niyang asawa? Samantala, ang sabi ng Pangulo, kakausapin ni Pangulong Marcos ang pangalawang Pangulo hinggil sa issue. Mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara, mag-uusap kami. Huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siya ang mga nagsabi tungkol sa ano-ano. Kaya madali naman siguro, madali naman siguro lang sa rin naging issue. At naniniwala naman daw siya, naniniwalang maintindihan ito at nararamdaman niya ng unang ginang. At sabi niya nga, ang kanyang kabiyak, ang kanyang asawa, ang First Lady, naintindihan niya. Yung naging nito, partner, naging
reaksyon. Hindi siya galing sa political family. Kaya siguro siya still has to learn na magpalampas ng konti ng mga ibang masasakit at may init at baanghang sa salita. Okay? Alright. Dahil siguro hindi sanay sa politika. Isang private individual. Samantala siya, si Pangulo, sabi nga kanina, sanay na sa mga basyo. Sanay na siya, partner, sa mga ginagawang masasakit na salita na ibinabato dati pa sa pamilya niya. At siguro, sabi pa niya, maintindihan naman daw ng kanyang kabiyak ni First Lady kung kakausapin niya. Total, hindi naman daw, partner, yung mga ginagawang pagsasalita na masasakit. Nanggagaling mismo sa pangalawang Pangulo. Ganun ba yung reasoning niya talaga? Yun ang sabi. Kanina, partner, ha? Yan, nadinig ko yan. Kaya lang ina-analyze ko bakit ba ganun kababaw. Ganon yung yung take rito ni Pangulong Marcos dito nga, partner, sa dinadalang hinanakit at sentimiento ng kanyang ito, partner, asawa ng First Lady. So di ko alam kung nakarating na kay PBBM yung report ng EDCOM. At balik tayo, partner. Ano tong EDCOM na to, partner? Itong EDCOM na to, partner, ginawa ito may batas dito yung RA 11899. July 2022 to, partner. Yung EDCOM 2 kasi, generate ito. Ano ang mandato? Okay? To conduct a comprehensive national assessment and evaluation of the performance of the Philippine education sector for the purpose of recommending transformative, concrete, and targeted reforms in the sector with the end in view of making the Philippines globally competitive in both education and labor markets in the next 3 years, from 2023 to 2025. Partner, kung ganito ang findings ng EDCOM 2, na nagkaroon ng education crisis for the past 2 years, under the management ni DepEd Secretary Sara Duterte. Ano na masasabi ni PBBM dun? Effective pa ba o hindi effective? EDCOM na to, hindi to pa nga politiko, partner. Inassess talaga to. So hindi to paninira lang. Inaral. Well, anyway, ganito ang basa ko, mga kayubi. Okay. Bakit ganito ang ginagawa ni PBBM? It's either hindi niya nabasa, o talagang, partner, yung kanyang tiwala, partner, ganun pa rin. Okay. Kataas sa pangalawang Pangulo. Dahil partner niya. Katandem niya nung tumakbo nung yes. Pero isasakripisyo niya ba ang kapakanan ng taong bayan? Ang edukasyon? Actually, ang edukasyon, ang mga kabataan. Dahil lang sa friendship? Ay, mababaw si PBBM kung ganun siya. Diba? Ayokong sabihin mahina. Weak leader? Hindi. Ayoko yun. Ayoko yun, partner. Ayoko na ang presidente natin. Weak. Diba? Kasi marami naman siyang ginagawa ngayon na nagpapakita na hindi siya weak. Kaya nagiging weak siya pagdating sa issue kay VP Sara. Or gusto niyang ipakita, partner, sa taong bayan. Lalo't higit sa mga bumoto sa kanila nung nakarang election. Na hindi sila ang unit team. Yeah. Kaya friendship pa rin? Ang unit team. Buo pa rin. Kahit sira ang edukasyon? Kahit ano nang lumalabas kahit may crisis ang edukasyon, kami pa rin. Kasi kahit may crisis, ganun ba? Pero sinasabi nga niya, nagagampanan pa ng pangalawang Pangulo. Ay, mukhang hindi niya nabasa to. Ibigay niyo na agad, mga kayubi tuloy. Mga nag-aral dito, yung may report dito, ibigay niyo na. Anyway, that's February 2024. Ano pala ngayon? April. Baka hindi niya pa nababasa dahil sobrang niyang busy. Well, anyway, ito kasi nakikita ko, mga kayubi. Hindi niya naman nilalaglag dito si FL. Hindi naman. Hindi naman niya ito nilaglag, syempre. Kaya lang, kung tayong ordinaryo, ang titingin dito, mga kayubi, ang dating nilaglag ang kanyang asawa. Kasi taliwas doon sa naramdaman ng asawa niya, taliwas sa nararamdaman ni FL, yung ginagawa ngayon ni PBBM. Diba? Pansinin nyo. Pero kung babasahin nyo na mas malalim, tingin ko, tama ang ginagawa. As of the moment, hindi ko sinasabing forever na tama.
For the meantime, tama yung ginagawa ni PBBM na ganon ang maging reaksyon niya kay VP Sara. Alam mo kung bakit? Bakit? PR? Diba? Una, mga kayubi, i-analyze natin. Kapag nagalit siya sa panahon ngayon, diba? Kay VP Sara, at ang magiging basihan niya, galit ng asawa niya, mas lalong magiging weak leader si PBBM sa mata, lalo na ng mga basher niya. So, anong... Bakit? Oo. Ha? Tatanggalin si VP Sara? Top performer ayon sa Okta Research na hindi pinakikinggan yung EDCOM 2 report? Tatanggalin top performer? Dahil lang sa inis ng asawa niya? Dahil bad shot siya sa asawa niya? Ay lalong siyang pagtatawanan. Okay. So, kita nyo. So, diba? May mga lumalabas din. Especially, may mga bali-balita partner, di ba? Na under. Daw. Diba? Di ba ka, sinabi niya, tignan mo. Ito nga, may nadinig ako kay Atty. Harry Roque. Porkit ba bad shot sa'yo? Di ba? Parang feeling Reyna ka na? Hindi na pwede, parang magiging, hindi na magiging maayos? Yung taong bad shot sa'yo? Di kung hindi naging maayos ngayon si VP Sara, sa paningin ni PBBM, yun ang lalabas na narrative. Ay, under to. Diba nakikinig sa asawa, konting sama ng loob, tatanggalin? Kasi yun na i-correlate nila, partner. So, meron na naman silang... butas. Diba? Mahanap na naman silang partner. Yes. So, ang mangyayari niyan, partner, diba, kahit may nananawagan sa kanya ngayon ng pagiging incompetent ni VP Sara, hindi ito yung panahon na tanggalin niya dahil sumabay doon sa issue kay FL. Kita, ang diba? pinapakita pa rin niya, partner, sa taong bayan na kahit, may ganitong pakiramdam, di ba, ang kanyang asawa. Hindi yun ang pakikinggan niya. Kasi dapat meron siyang, may leadership pa rin. Exactly. Meron pa rin siyang sariling desisyon. Yes. Diyan sa issue. At ang pamamalakad sa politika, partner, sa gobyerno, hindi dinadaan sa emosyon. Yun yung papalabasin ni PBBM. Hindi tayo dito pang emosyon. So, ako, bilang matagal na sa politika, ako na ang magsasabi sa asawa ko na yan talaga ang buhay. Sinisiraan. Parte yan ng pagiging politiko. So, dapat hindi tayo balat sibuyas at hindi tayo dapat lagi nagsasampa ng cyber libel kapag sinisiraan tayo. Di bang gano'n, di ba? So, good move yun, mga kayubi. So, sa akin, ang basa ko, hindi ako, syempre pag una mong dinig, so, kasi ako, partner, hindi naman yung pinanggagalingan ko. So, hindi partner dahil sa mahina ang ating Pangulo. Good ano yan, strategy. Good strategy. Sa akin kasi, siyempre, pag unang isip mo, ganun na ang ginawa ng asawa, masama na yung loob ng asawa, nakakampihan pa si VP Sara. Pag kinampihan niya yung asawa niya, mas papangit si PBBM. Hindi. Gaya ng sabi nga niya, naintindihan naman niya yung feelings ng kanyang asawa. Kasi, diba? Maswerte nga siya na may protective siyang asawa. Ang ganda diba? Ang ganda nung paano niya i-describe yung asawa niya. At yung suporta daw sa kanya nandun. Behind that. But, well, first of all, my first reaction is what a lucky husband I am. That I have a wife na very protective sa akin na kahit na may nakita hindi magandang sinabi tungkol sa akin, talagang she gets very upset. I guess we cannot blame her. Alam niyo, ang First Lady hindi sanay sa politika yan And VP Sara should understand the feeling of a wife. Exactly. Na naparinggan ng masasama. Diba? Natural lang daw ganun ang magiging reaction mo. Kasi bilang kahit sino man, di ba? Normal yan. Kahit sabihin mo, First Lady yan diba? Asawa ng Pangulo. Tao pa rin yan. May pakiramdam pa rin. Yes. So, nasasaktan. Diba? Naintindihan niya asawa niya, so hindi niya nilaglag. Pero this is not the right time to remove Sara Duterte from the cabinet. No. Diba?
Hindi siya pwede matanggal ngayon kasi lalo siyang pupulaan kapag tinanggal niya yan. So, tingin ko, pag lumala na talaga yung issue, kasi partner, yung iba kasi, sabi ko nga, ang mangyayari niyan, ang focus niyan, pag tinanggal yan, because of FL. Hindi nakikita kasi to partner Hindi ko alam kung na-news na to about EDCOM report Mukhang hindi pa to na-news. Wala pa partner. Pero partner. Wala pa akong nabasa. Hindi binabalita ng mainstream When in fact, nandito na yung report na talagang palpak si VP Sara sa pagtugon patungkol sa edukasyon. Kaya, well, anyway, may iniwan na naman si PBBM na kapag hindi magaling, hindi competent, corrupt, dapat tanggalin. Any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. All the other things are not part of the discussion. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o corrupt, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Titignan natin kung kailan niya marirealize yun. Di ba? So, but this is not the right time na talagang bumigay si PBBM. Right move yun. Being a politician, right move yun. Kasi pag, magiging malaking issue yan at magiging parte na naman yan ng prayer rally pag yan tinanggal niya ngayon. Pero hindi naman siya partner. Takot. Na baka maapektuhan yung kanilang trust rating, yung kanyang partner. I don't think so. Mas magiging pangit ang tingin sa kanya ng basher niya kapag bumigay siya ngayon because of sinasabing tampo or pagiging bad shot ni VP Sara sa asawa niya. Yun. Ako partner, ang ko rito, ang nakikita ko. Saludo ako sa ating Pangulo because gusto pa rin niyang ipakita na buo pa rin sila. Nagkakaisa pa rin. Dahil sa dami nating problema, di ba? Sabi nga ni VP Sara, nandyan yung inflation. So, hindi ito yung panahon para magkawatag-watak sila. Especially, partner, di ba nung tumagbo, meron silang ipinangako partner sa publiko sa mga Pilipino na dapat iboto nyo kaming dalawa. Kasi kung kaming dalawa, sigurado partner, di ba? Magagawa nila lahat yung mga gusto nilang gawin para sa mga Pilipino. Pagkatapos ngayon, ipapakita mo na may problema silang dalawa. Partner. Nagkakawatag-watag na sila. Mahirap yun, partner. Okay, sa partner. Sa ganito, Tingin ko, hindi na pinoproteksyonan ni PBBM yung salitang Uniteam. Bakit? Diba? Wala na yun Nung ginawa at binastos siya ng pamilya ni Sara Duterte, wala na yung Uniteam. In your dreams na lang yun, partner. In our dreams na lang yun. Pero wala na yun, partner. Ang tingin ko na lang talaga dito, not to protect the Uniteam. The Uniteam. Pero kasi, kapag nga binuweltahan niya ng binuweltahan si VP Sara, diba? Pag binomba siya ng binomba, at tanggalin niya, mas lalo nga siya masisira ngayon. So, dapat hindi siya kumilo. So, dapat ipakita niya pa rin na di siya affected ng mga sigaw ng ibang tao, dapat laging may basihan. So, tingin ko, pag ito na ilatag naman sa kanya at nakita niya talaga apektado ang edukasyon, that's the right time na pwedeng tanggalin si VP Sara. But for me, tingin ko lang mga kayubi maganda silita ni PBBM, kung alam naman ni VP Sara na she is incompetent, partner, nasa news naman, di ba siya mahihiya dito? Nasa news na You cannot do that. Talo ang mga kabataan, talo ang estudyante, talo ang bayan sa mga incompetencies mo, pagiging ineffective mo, yung mga misaligned mong mga policies, di ka pa ba aalis on your own? Yung bang ginagawa ni PBBM, hindi ba niya pinakokonsensya na lang si VP Sara? Ikaw na lang umalis mag-isa. Voluntarily. Diba? Kasi kita na naman ng tao yung pagiging incompetent mo as DepEd Secretary. Diba? So, ikaw na lang umalis. Tingin ko naman, pero sa tingin mo, aalis ba partner? Hindi partner. Kaya nga Bakit? Lalo tigit, sinasabi nga ng Pangulo, malaki pa rin yung tiwala niya Ginagampanan pa rin ang kanyang tungkulin.
Kung hindi naman siya makokonsensya, partner, sa nangyayari sa mga estudyante, hindi na aalis. Bakit, partner? Unang-una, sinabi na nga natin, itong pinakamalaking pondo sa lahat ng departamento. Pangalawa, nakakaikot siya ng libre with the campaign ng gastos ng gobyerno. Saan ka pa pupunta? At kapag natanggal siya as DepEd Secretary, mawawala na siyang pondo. Wala na siyang confidential funds. Saan pa siya kukuha ng pondo? Kung mangangampanya siya as President sa susunod na eleksyon. So, di niya naaalis yan. Pero, kung mahal mo ang bayan, ito na sa akin. Kung mahal mo ang bayan, galingan mo na lang magtrabaho. Kasi nare-report ka na hindi ka okay eh. Tapos hindi mo pa pinagbubutihan. Tapos inuuna mo pa laging terorismo when in fact, hindi yun yung mandato mo. Akala ko ba dapat yung mandate lang pagtutuunan mo? Di mo mandato yung terorismo. Di nga binigay sa'yo yung pagiging DND secretary. Bakit dyan ka lagi pumupunta? Di ba? Hindi mo yung trabaho. Paayusin mo lang yung edukasyon. Sinasabi nga niya kahit sa edukasyon, pinapasukan pa rin itong mga rebelde to recruit. Tagal-tagal na nila dyan hindi pa mawawala? Kaya yan ang kanyang isa sa mga sinusubukan niyang pigilan at ilihis yung mga kabataan at dalhin sa tamang daan. Pero partner, hindi kasi yung unang mandato ng DepEd. Kaya nga partner, edukasyon muna. Trabaho yan. Diba? Nandyan yung kinauukulan partner ng AFP, ng LCAC. Oo. Gamitin niya ang pera. It's only 125 million. Gamitin niya sa mga PMT. Palakasin niya sa high school. Pati ibalik talaga niya yung ROTC. Sabi ko sa kanya, magprangka ka na lang. Itong intelligence fund na ito, gagamitin ko para sa utak ng Pilipino kasi ito ang target ko, kayong mga komunista nandyan sa Kongres. Ang killer mindset ng dating Pangulo na hanggang ngayon kahit ang mga incumbent na members ng Kongreso na ginagawa lamang namin ang aming trabaho, pababantaan pang aming buhay. Ang dami talagang mali sa ganong justification para sa confidential funds kasi hindi naman para sa ganon ang gamit ng confidential fund. Which mandates of the Office of the Vice President will be supported by the aforementioned allocation of the confidential funds? For my term, we decided on 3 permanent projects: the charter, the museum, and the permanent office and residence of the Office of the Vice President. And then we took on the projects that made the most impact when I was mayor of Davao City. These are the entrepreneurship program, the peace building in communities, the Pagbabago advocacy campaign. We added the Pagbabago A Million Trees for in support of the mandate of the DENR. And then we have the Pansarap program. Bawat isa sa mga ito, gagastusan ng confidential funds ng opisina nyo? All of these activities use confidential funds. Ikaw naman, magbabasa ka na lang ng Joint Memorandum Circular number 15. Hindi mo pa binasa ng buo. Konting baba na lang. Sa 4.8, naka-enumerate kung saan maaaring gamitin ng confidential fund. Hindi lang basta support to civilian agencies. Nakalagay dito, confidential fund shall be used only for the following confidential expenses: purchase of information necessary for the formulation and implementation of program activities and projects relevant to the national security and peace and order. Ngayon, kung sasabihin mo sa akin, para maprotektahan ang mga batang nagpa-participate sa tree planting, siguro para tumaas ang academic performance ng ating mga estudyante, i-keep po natin sila sa mga paaralan at tumutok sa pag-aaral. Kasi kung dadalhin pala natin sila sa mga dangerous at conflict areas na kailangan pa nating mag-surveillance at gumastos ng confidential fund para lang masigurado na mapayapa sila makakapagtanim ng puno, turuan na lang po natin silang mabuti ng English, Math at Science. Mas malaki pa po ang magtutulong yan sa pag-unlad ng lipunan kaysa nagwawaldas tayo ng confidential fund. Ito pa, di ba? Ito pa sa akin. Bakit? Ito, inaisip ko nung nakaraan eh. Sabi nila, kailangan at mga dati pa to mga kayubid, kailangan daw ng confidential funds ni VP Sara. Kasi, official siya ng NTF-ELCAC. Teka lang ha. Hindi nga siya yung chairman eh. Hindi siya yung chairman, mag-iisa siya magtrabaho? Di ibigay yung pondo sa NTF-ELCAC, hindi sa kanya.
not as OVP at not as a Vice President or DepEd Secretary. Di ibigay sa NTF-ELCAC kung talagang effective pa yung NTF-ELCAC. Hindi yung pondo doon, hindi sa departamento mo. Susuluhin mo diba? Bilang DepEd-Sec, na hindi yun yung mandato mo. So mandato tayo, we're talking about mandate Okay? Okay, eto mga reaksyon. Tender Love, sabi pa niya, may malalim na dahilan kaya di niya inaalis sa DepEd si Sara. Uy, sabi ano ni yun? Tender Love. Ano yan? Everybody, let's help save the future of the Philippines. Save our educational system, sabi ni J-Tech. Peter Jo, nakakadismaya si PBBM sa pagmamatigas niya sa pagsuporta niya kay VP Sara. I sa yung Okta Research, ito lang, may April. May December, may April. December 2023 and April ito, 2024. Kaya sabi ko nga, yung mga respondents nila parang walang muwang sa talaga nangyayari. So talagang kung botante, pag-uusapan natin to, dapat hindi dapat na trust rating sa departamento. Kasi baka mga botante yan na maka-VP, di talagang sasang-ayon yan. Apostate. Mahiya ka. Sabi pa niya. Magkusa ka. Sabi ni yun lang sa akin, partner. Momo apostate. Kung alam mo sa sarili mo na inamin mo naman na wala kang expertise on that, ibigay mo na sa eksperto kasi para makinabang naman yung mga, lalo na yung mga kabataan, partner. Diba? Sabi naman ni N. Bangayan, PBBM is wise. He responds wisely instead of reaching to the situation. Ay, nandito pala si Banat Boy. Hello, Banat Boy. Addictus Rex. Hello. Tina Sales, Miss true. Rosany. Sabi pa niya, true. Sana mahiya si VP. Yun At mag-voluntary resignation daw. Unless pakita niya na gumaling siya. Diba? Kung gagaling naman siya, wala problema. Hello tayo, Amik. Okay. Nonelon, L. Sisura Jr., tuloy-tuloy lang ng panawagan na Sara resign, ipakita talagang hanggang saan ang kapal ng Mox. Right. Yun lang, siguro nga, partner. Kung mapapakita niya na mali ang report ng EDCOM, di pakita mo. Diba? Doon lang tayo babase, hindi sa sama ng loob ni FL. Wala kasing puwang yung sama ng loob sa pag-manage ng gobyerno. Kaya lang, syempre, we have to acknowledge na sumasama yung loob ng asawa, diba? Pero hindi siya dapat yung cause para tanggalin na isang cabinet member. Di naman yun yung gusto ni FL, wala naman siya sinabi na tanggalin mo yan kasi masama loob. I don't think so. Di naman. September vlog, sabi naman ni BBM, manhit na raw siya. Oo nga naman. 30 years na silang binuburaot kung ano-ano. Di na tinatablan. Actually, yan naman talagang binanggit kanina ni Pangulong BBM. Tama ka, attorney, si VP Sara ang dapat gumawa ng move na bumaba na siya sa tungkulin ng Secretary Education. Natatanggap niya naman na yung report patungkol sa kanya. Ba't hindi pa ikaw? Diba? Lods Lianeta, transaction lang po ang totoo usapan nila. Hindi naman pagiging uniteam. Kasi para lang yan, gamitan. Gamitan lang. Ngayon, hindi na nakikinabang at medyo hindi na napapaboran, kaya masama na ang isa. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan na inyong karapatan. Susunod na po ang The Secret of Health. Ako naman ang inyong lingkod, Radyoman Rod Marcelino. Sabahan natin uli ang nag-iisang abogada ng bayan bukas sa pagtalakay sa mga usapin may pakialam ang taong bayan. Dito pa rin sa ating programa ang Usapang Batas. Ang abogada ng bayan, Attorney Claire Castro at Radyoman Rod Marcelino para sa Usapang Batas. Usapang Batas. It's 9:05, The Secret of Health, susunod na.